kailangang ma-equip tayo. Kailangan ay tayo ay epektibong magagamit sa kanyang ubasan. So, balikan lang po natin itong Leadership 101 kasi po sa loob ng nakikita niyo po yung screen ko, tama? Nakikita po yung Opo. screen? Okay. Alright. So, dito po makikita natin na sa loob po ng 2 months, kasi ito, nag-aral po tayo way back April 23. Yun po yung unang-unang session natin. 2 months nang nakalipas, May, June. July na ngayon, papunta ng 3 months na. Pinag-aralan natin ang leadership, ang relationship, tapos theology. So, nag-aral na tayo sa tatlong yon. Ngayon, balikan natin itong leadership. Kasi ito naman po talaga yung pinakarason bakit tayo nag-aaral every Thursday dito sa ating bakit sa sakripisyo tuwing Thursday na mag-aral ng kanyang salita. So ito pong vision na to, habang ito ay pinag-uusapan namin ni Kuya Paul at ano yung magiging takbo, ano yung mga ituturo, ano yung mga paano siya tatakbo or paano siya tawag dito, paanong araw, paano siya tatakbo, ganun. Hindi pa siya maliwanag agad-agad sa akin nung nag-request si Kuya Paul ng pag-aaral na ito. Pero habang tumatakbo siya, nilalagay ni Lord sa puso ko yung salitang transformative. Yung pagbi-build sa atin bilang mga leaders na maging transformative. Hindi po ito yung parang Power Rangers na magta-transform ka from yung parang superpowers. Hindi siya ganon. Pag sinabi pong transformative, mula sa kaloob-looban mo, na-transform ka sa pag-aaral mo, you become what you eat. Kaya sa iyong pamumuhay, sa iyong paglilingkod, nababago din. Kumbaga, mula po sa inward, palabas, outward. So yun po yung ating dalangin sa buong duration ng pag-aaral nitong Leadership 101. Ito man ay tatakbo sa loob ng natitira pang 6 na buwan sa taong kasalukuyan. Ito po yung nilalagay ni Lord sa aking puso na masalo natin mabuti. To build a transformative leaders. Mga tagapanguna na na-transform ng Diyos, kaya yung nagiging kasangkapan sila o nagiging epektibo sila sa kanyang ubasan. Kasi po ang mga leaders hindi lang informative. Pag sinabing informative, yung marami kang nalalaman. Hindi po yun yung ating pinag-aaralan dito. Yes, gumagamit tayo ng mga ministry materials katulad nung sa relationship, katulad sa theology, katulad sa leadership, pero hindi ko po hangarin na magkaroon lang tayo ng maraming information. Yung information na yon na nakukuha natin, kailangan yun mahulog sa ating mga kalooban para maging revelation knowledge. So, doon pa lang baka na-overwhelm na tayo sa mga pinagsasabi ko. Ang gusto ko lang pong ipunto dito, ma-build tayo bilang mga transformative leaders. Yung revelation knowledge na nare-receive natin sa pamagitan ng Holy Spirit, para yun ang ating magamit na tayo ay maging epektibong manggagawa niya. So, yan lang po. Isang sentence lang yan. Ano ang tinatakbo ng leadership tuwing Thursday? To build a transformative leaders. So, maliwanag po ba? Maliwanag po ba itong tinatakbo natin? Heart, like, comment doon sa chat room. Maliwanag or magulo or kailangan pa ng kaliwanagan. So, habang tumatakbo po yan, dalangin ko na, kasi nakatuman sa tayo eh. Pero hindi ko po na-introduce sa inyo to nung 2 months ago. So, inuulit-ulit lang natin na ang pinaka-purpose ng pag-aaral na ito is to build transformative leaders. So, without further ado, ngayon pong gabing ito, ang pag-aaralan po natin ay, ayun nga, yung maging leaders tayo. Pero, pag pinag-uusapan po ang leadership, nabanggit ko sa inyo dati nung tinanong kami noon, way back sa pastoral namin noong 2015 to 2017, na nag-aaral kami ng pastoral noon, tinatanong kami ng spiritual mentor namin, ano yung pagkakaintindi namin sa leadership? Wala kaming maisagot. Parang, pag sinabing leadership, tinatagalog lang namin. Tagapanguna po. Tapos, so habang inaantay niya kami, wala kami nasasagot kung ano yung
ano yung leadership. Kasi sa experience ko nung first year ako naging leader ako sa classroom, like president ako mula first year to third year. Pero bukod doon, hindi ko tinatanggap na likas sa akin yung pagiging leader. Kasi yun lang yung first time na naging leader ako sa classroom. Pero yun nga, may good influence at may bad influence din nung nasa high school pa ako. Pero nung sa church din, may leadership position na din. Pero nung tinatanong 'to sa amin, hindi siya maliwanag sa akin. Kaya nung nai-share ko sa inyo noong 2 months ago, 'pag sinabing leaders, 'pag sinabing leader, ikaw ay mayroong pinapangunahan. Mayroong follower na sumusunod sa'yo. Hindi mo matatawag ang sarili mo na leader kung wala kang follower. Kaya nga 'di ba palaging naririnig natin yung follow the leader, leader follow the leader. So ibig sabihin kahit po yung mga bibing inahin, may mga sumusunod sa kanilang mga anak nila. Or kahit yung mga manok na inakay, 'di ba mayroong mga chick, mayroong mga sisiw na sumusunod sa kanya. Ganon din po itong leadership. Hindi mo masasabi na ikaw ay leader kung wala kang follower. Pero bago tayo naging leader, tayo muna ay naging follower. Yun po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Maganda po kayo dahil pagbabasahin ko kayo. Um, Ate Beck, pabasa po nung unang verse natin ngayong gabing ito. Pa-unmute po. 1 Corinthians 11:1. Ate Beck, first in the classroom ko po kayo kanina. Wait lang po. Ay, sige, ngayon ko lang po na. Wait lang po. Wait lang po, naghang. Wait. Inspiration 11:1. Okay na, Ate Yan. Beck? Ayan, nasa kanya. 1 Corinthians 11:1. Mhm. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Okay. So, katulad po ng statement ko kanina, kapag ikaw ay leader, meron kang follower. Pero bago ka maging leader, ikaw muna ay follower. Follower. Follower nino? Batay sa verse po na ito, ikaw ay follower ni Christ. Kaya sabi po diyan, be followers of me, at even as I also follow of Christ. So, ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang mga sinulatan sa mga Corinthian church, na tularan siya kung paanong tinutularan niya si Kristo. Karamihan po ng mga translation po sinasabi yung salitang imitate. Imitate me as I imitate Christ. Kumbaga yung parang, 'di ba katulad minsan ng magulang, may mga mannerism tayo minsan na nagagaya ng mga anak natin. Or bilang mga magulang minsan nung bata pa yung mga anak natin, kumbaga parang ginagaya nila yung pagsasalita nyo, ginagaya nila yung mga gawa nyo. Kumbaga parang kayo yung nagiging ehemplo sa loob ng tahanan. Kaya nagagaya nila yung ginagawa nyo. So, ganun din po sa pagsulat ni Apostle Paul sa mga Corinthians, ang sabi niya, tularan ninyo ako kung paano ko tinutularan ang Panginoong Hesukristo. So, si Paul naintindihan niya na ang kanyang paglilid sa mga tao ay nakabatay lamang sa paglilid sa kanya ng Panginoon. Nagets po natin yon. Naintindihan ni Paul na ang mga tao dinadala niya sa Diyos, hindi sa kanya. Pero yung pagiging imitate po kasi, kumbaga kung paano ginagaya ni Apostle Paul yung lakad ng Panginoon, ganun niya din pinapasunod yung mga followers niya. So, dito po makita natin sa verse na to, bago naging great leader si Apostle Paul, siya muna ay naging follower ni Christ. So, ganun din po tayo. Bilang mga leaders, hindi tayo magiging good na leader kung hindi tayo follower. So, conclude ko lang po yan. A great leader is also the best follower. So, hindi ko po alam kung nag-agree kayo dito, pero dito po makikita natin
ang isang dakilang tagapanguna ay tagasunod rin. Kasi hindi ka magiging best follower, I mean, hindi ka magiging great leader kung hindi ka best follower. Nakwento ko na 'to kay Rod, nakwento ko na 'to sa mga ibang kasama ko Saturday Bible study. Nung ako ay high school nun, nakakarinig na ako ng mga I mean, nakakarinig na ako ng yung mga college na nagpunta dun sa school namin, sila Ate Marian, sila Marwin, yung alam ng mga taga-TLTM 'to. Nakikinig na ako ng mga Bible study noon, pero wala pang pagbabago nagaganap sa akin noon. Tapos nung ang last subject kasi namin sa school namin noon ay MAPE. MAPE po, yung last subject namin, yung Music, Arts, PE, tsaka Health. Ang ginawa ko noon, as a class president, sabi ko, mag-cutting class na tayo. Lahat mag-cutting class na tayo kasi ako naman yung nag-check ng attendance. So, ang nangyari nga, lahat kami dun sa buong klase na yun, nag-cutting class. Kinabukasan, pinatawag kami nung teacher namin sa MAPE, pinatawag yung mga magulang namin para magpaliwanag bakit namin yung ginawa. So, siyempre, ang lahat ng turo nun ay sa akin. Kasi ako yung nagsabi, ako yung nag-initiate. Kaya dito ko natatandaan palagi na hindi ka magiging dakilang tagapanguna kung hindi ka tagasunod. Kasi halimbawa, parang mong binali eh, ikaw yung pinagkatiwalaan ng class advisor nyo na mula 7 AM to 3 PM papasok kayo sa lahat ng klase, ikaw ngayon taga-check ng attendance nyo, pero ikaw una yung bumali. So, naintindihan po natin 'yun, na dito po makikita natin, hindi natin maililid ng maayos yung mga tupa ng Panginoong Hesus kung hindi tayo sumusunod sa Panginoong Hesus mismo. So, gusto ko pa man mag-dive deep diyan, pero I believe po naunawaan na natin 'to, na matatawag tayong dakilang tagapanguna kung tayo ay unang sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Do'n po sa verse kanina na ginagamit ko, sa 1 Corinthians 11:1 na be followers of me even as I also am of Christ. Yung pagkakaroon po ng vibrant relationship with God. Mas kilala 'to sa amin ngayon yung CPR, close personal relationship. Sa mga taga-TLTM, palagi 'tong shine-share dati ni Ate Margie yung salitang, intimate, 'di ba? Intimate relationship with the Lord. Oh, shine-share yan dati ni Ate Margie and ni Pastor Agnes. So, dito po natin makikita na kasi po maraming puwedeng pag-aralan sa leadership. Puwede ako magbigay sa inyo ng 5 step, um, susi sa pagiging best leader. Maraming puwedeng talakayin sa leadership na pag-aaral. Pero i-scratch I mean yung mga step 1, step 2, hanggang step 10, puwede ko maibigay sa inyo lahat 'yun. Pero kung hindi ko naibigay sa inyo yung pinakapundasyon, babagsak at babagsak kayo. Dahil ang pinakaunang kailangan ng isang leader ng Panginoon ay yung pagkakaroon ng vibrant personal relationship with God. Ano pong ibig sabihin niyan? 'Pag sinabi po kasing vibrant, active, buhay. Kumbaga, maraming relasyon ngayon na parang patay na. Like, nanlalamig, 'di ba? Hindi na nag-uusap ng maayos. May relasyon pero wala ng fellowship. Kumbaga, wala ng pakikipag-usap daily. Kaya po, 'pag sinabi pong vibrant, ito po ay alive, ito po ay healthy na relationship, ito ay active, may connection, may energy, may joyful ka, 'di ba? So, dito natin makikita po 'pag, dito sa una nating sinasabi, ang isang leader po, meron siyang ugnayan sa Panginoon, tuloy-tuloy. Araw-araw nakikipag-communicate siya. Um, Nasasabi ba natin na tayo ay mayroon ng vibrant relationship with the Lord kapag tayo nagbabasa ng kanyang salita? Nasasabi na ba natin na tayo ay mayroong, malalim na ugnayan sa Panginoon kapag tayo nananalangin? Or masasabi ba natin na tayo ay may ugnayan sa Panginoon kapag naglilingkod na tayo, or alam mo yung parang ikaw yung nagbukas ng simbahan at ikaw na din ang nag-close? So,
hindi po yun yung mga batayan. Ang pinakabatayan talaga dito ay yung masusukat mo gaano na kalalim yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi po pwede mong madaya yung nasa I mean, pwede mong madaya yung kongregasyon. Like, pwede kang magturo, pwede kang mag-preach, pwede kang mag-conduct ng mga Bible study, pwede kang tumayo sa harapan as a worship leader or as a backup or anything na pinapagawa sa'yo ng Panginoon sa ministry. Pero, pwedeng wala kang malalim na relasyon sa Panginoon. Nangyayari po yun. At yun po yung pinaka-danger kapag hindi natin na-overcome yung ganong sitwasyon. Pwedeng maayos ka sa labas, pero dry ka na sa loob. In my 14 years po sa ministry, naranasan ko din po yung ganong karanasan. Naranasan ko yung sobrang high na high ako sa pakipagtagpo sa Panginoon, and then all of a sudden, lahat ng emosyon na yun nawala. Kaya sabi ko, Lord, hindi mo na ba ako kinakausap? Lord, ayaw mo na ba akong turuan? Meron ding mga instances na parang 20 minutes lang, 30 minutes lang, naunawaan ko na yung mga salita niya. Pero may mga panahon na isang oras na ako nakaupo dun sa kanyang salita, wala akong naiintindihan kahit isa. Dito po natin makikita na every season of life po as a leader, yung pagkakaroon, mawala na ang lahat. Kasi po even the ministry, pwede po yan mawala sa atin. Pero kung wala kang buhay na ugnayan sa Panginoong Hesukristo as a leader, babagsak at babagsak ka. Marami pong ministers, kahit sa kapanahunan ng aming mga spiritual mentor, nagsasabi na sila noon, maraming bumagsak na mga pastors at mga lingkod ng Panginoon dahil hindi nila pinahalagahan yung pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Panginoon. Kasi po magkaiba ang gifts, kasi po yung gifts, halimbawa may gift of teaching ka, may gift of sa worship ka nagagamit ng Panginoon, meron kang gift of prophecy, meron kang gift of preaching, pwede mo po yun manipulahin yung mga nasa labas na feeling mo na maayos ka. Pero sa loob, dry na dry ka na. Nangyayari po yan. Kaya yan yung pinaka-danger kapag nauuna yung ministry kaysa sa intimacy. Kung na-miss nyo po yung teaching na yun, meron po ako nun available, hindi po siya nakalak. Pwede nyo din pong balikan ulit yung pag-aaral na yun. Intimacy first before ministry. Diyan po yan papasok. Yan po ay napakahalaga. Having a vibrant personal relationship with God. Dumako po tayo sa ating example. Kasi po, ginamit natin kayo na sa Apostle Paul. Ngayon naman, mula kay Apostle Paul to Timothy. Kasi ito pong sinusulatan ni Timothy, listen, yung mga taga The Lord Trains Ministry po dito, isa po ito sa mga foundational scripture natin. John 6:45 at saka ikalawang Timoteo 2:1, ikalawang Timoteo 2:2. Yan po yung dalawang foundational scriptures ng ministry natin. Kaya I believe po na familiar na kayo dito. Ang sabi po dito sa ikalawang Timoteo 2:1, Ate Jacel, pwede ka ba magbasa? Pabasa nga ano nakikita mo sa screen. Pangalawang Timoteo 2 verse 1. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. So dito po natin makikita si Paul po sinusulatan niya si Timoteo bilang anak niya sa pananampalataya. Dito po natin makikita na mayroong leader at mayroong follower. Katulad po ng statement natin kanina, hindi mo matatawag ang sarili mo na leader kung wala kang follower. Paano po yun? Wala po akong mga follower pa sa kasalukuyan. Lahat po tayo meron pong nasumusunod sa atin, whether we like it or not. Anak mo, asawa mo, yung community mo, pwede mong ine-impluwensyahan yung mga taong nakapaligid sa'yo. Maraming mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi mo kailangan makita yung parang naglilid ka na sa 10, naglilid ka sa 20, naglilid ka sa 30. Kung kahit dalawa sa
sa pamilya mo or sa nasasakupan mo ay hindi mo kayang i-lead sa Panginoon. Dito po pinapakita sa atin si Apostle Paul, sinusulatan niya si Timothy bilang anak niya sa panampalataya, meron siyang utos. Ang utos niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So dito po natin makikita na ang encouragement ni Apostle Paul kay Timothy ay maging strong. Strong. Magpalakas. Natandaan niyo po si Joshua nung sila po ay tatawid sa bayang pinapasakop sa kanila ni Yahweh, yun din po ang utos niya sa verse 5. Be strong, be strong, be strong. Paulit-ulit po yan. Dahil ang mga leaders po, kahit gaano ka kagaling at gaano ka katalino at gaano ka abilidad or gaano kataas yung kapasidad mo na mag-lead, darating at darating yung time na manghihina ka. Kaya ang paalala sa gabing ito ni Apostle Paul, be strong. Saan po tayo magpapa-strong? Doon sa grasya ng Panginoon. Hindi ka magiging strong dahil ikaw ay o sarili mong lakas or dahil sa meron kang katalinuhan or dahil sa marami kang nalalaman sa Biblia, hindi po doon. Ang sinasabi po dito, doon lang sa grace ng Panginoon. Doon sa undeserved favor of God. Yung grasya ng Panginoon, yung katatagan niya, maaring paulit-ulit na natin po naririnig yan, pero wala pong naging mighty men ang Panginoon. Walang naging matatag na lingkod ng Panginoon kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon. Even Apostle Paul, natutunan niya yan. Di ba ang sabi niya, ang sagot sa kanya ng Panginoon doon, my grace is sufficient for you. So, dito natin makikita po na bilang mga leaders, ang pinapagawa sa atin is be strong. Nakuha po natin, be strong. Be strong. Sana magrema sa atin yan ngayong gabing ito na tayo ay magpatatag, magpakatatag, magpakalakas dahil yun po ay inuutos ng Biblia. Hindi po yan suggestion. Yan po ay utos. Be strong. Sa paanong paraan na tayo ay nagiging strong? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nananalangin ka, every time na mayroong Bible study, nagjo-join ka, nakikipag-fellowship ka every Sunday. Katulad nga nung pag-usap namin ni Ate Vanchi nung Sabado, halos Monday to Friday na ata meron tayo mga Bible study available. Monday na lang ang wala at saka Tuesday sabi niya. So, kasi po may Bible study kami ng Wednesday sa bagong church namin, may Friday din. May Saturday, mga Filipino Bible study. At Thursday, itong leadership. So, pinupuno na natin ng bawat araw na meron tayong pag-aaral. Kaya, wala pong maidadahilan sa atin na hindi tayo magpapakatatag. Ang problema, kung ang ministry o ang church na kinabibilangan natin ay puro galaw na lang sa ministry nang walang pag-aaral. Doon po mananagot yung mga spiritual leaders sa harapan ng Panginoon kasi hindi napapakain ang mga tupa. Next, dun po sa relationship, kung nakikita nyo po yung screen ko, Rod, pabasa nga ako nung nakikita sa screen. Most biblical scholars estimate that Paul discipled and worked with Timothy for approximately 15 to 17 years. Thank you. So dito po natin makikita, doon sa pagsusulat, makikita po natin mula sa Book of Acts, pinapaniwala kasi nagpapakita na po doon sa Apostle Paul and si Timothy, si Timothy, si Titus, si Silas na laging kasama ni Apostle Paul, approximately pinapaniwala ng mga scholar na disciple si Timothy for almost 15 to 17. Kumbaga parang nagpalaki ka na ng bata dyan. 15 to 17 years. At si Timothy po, siya ay pinapaniwalaan ng mga scholars na unang nagpastor, as in pastor po, nagpastor saan? Sa church ng Ephesians. Na pinapaniwalaan din ng Ephesian Church nung kapanahunan niya, isa tong mega church. Isipin na po natin yung mga churches na mega sa Pilipinas like JIL, like CCF, like Victory. Ganun po karaming miyembro ang pinapastoran ni Young Timothy.
Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, huwag mong hamakin, huwag mong hayaang hamakin ka ng iba dahil sa iyong kabataan. Kaya po, dito natin makikita na inaasahan na tayo ay nagpapalakas o nagiging malakas. Now, I want to share you po yung aking nakita po dito na bilang mga mature Christian po, strong Christians are grown. Lumalaki po ang mga Kristiyano. Dapat. Katulad nung binabasa natin nung nakaraan sa mga nandito sa Sabado Bible Study po yung kanina pala yung need for maturity tsaka exhortation to maturity sa chapter 6 ng Hebrews. Pinapaalala po ni Apostle Paul doon na dapat iwanan na natin yung mga discussion sa mga elementary principle ng doctrine ng Christianity. Meaning to say, mag-grow din tayo. Huwag tayong puro doon sa kaligtasan. Umunlad din tayo kasi marami pong pag-aaral sa Bible. Mayroong pag-aaral patungkol sa prayer, may pag-aaral sa kung ano namang pag-aaral. Pero ang sinasabi ni Paul dito, let us grow. So, ang mga Christians po o yung matatag na mga Kristiyano po, nag-grow. Tanong ko sa inyo ngayon, nag-grow ba kayo? May mga muscle na bang lumalabas sa inyo diyan? Meron na bang Amen. mga abs na lumalabas sa inyo? Meron na bang yung parang nasusukat mo na ba yung lakas mo spiritually? So, hindi po tayo mina-manufacture. Hindi dahil sa nagbasa ka ng buong aklat sa Biblia, like say for example, natapos mo yung Hebrews, ay malakas ka na. Hindi po nangyayari ito overnight. Ito po ay tuloy-tuloy na kaganapan ng paglago ng mga leaders or ng isang tagapanguna ng Panginoon. Again, having a vibrant relationship with God. Pero yan po yung gusto nating iwan ngayon, yung pag-grow. Mag-grow tayo. Doon po sa discipling teacher, kasi po yung punto de vista ni Apostle Paul kay Timothy. I-speed up ko na po dahil medyo ano na ako sa oras. 2 Timothy 2:2 po. Ate Selly, makapagbabasa ka ba? Sige po. 2 Timothy po, ayan sa baba. Ikalawang Timoteo 2:2. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral, Mhm. medyo malabo yung na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Ayan, maraming salamat po Ate Selly. Dito po natin makikita na si Apostle Paul kay Timothy na sinusulatan niya after niyang sabihin na be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang sabi niya po dito, ituro mo. Commit this to faithful men who will be able to teach other also. Kaya nga, ang punto de vista dito is mag-disciple tayo. Wala pong tinawag ang Panginoon para maging convert lang. Tayo po ay tinawag para maging disciple at gumawa ng mga disipulo. 'Di ba? Go and make disciples, yung Great Commission o yung mandato ng Panginoon sa Matthew 28:18-20. Dito po natin makikita na si Apostle Paul, dala-dala niya po yung vision na yon at gusto niyang makatch ni Timothy na ang sinasabi niya dito, turuan mo rin sa iba, ituro mo rin sa iba. Now, sa pagtuturo po sa iba, kailangan mong ma-distinguish as a leader sino yung mga katikatiwala, sino yung mapagkakatiwalaan. Kasi po hindi lahat ng mga magagaling sa Bible ay pwede mo nang pagkatiwalaan. I-discern. Mayroon pong tinatawag na spiritual discernment at mayroon din yung pagkilala mo mismo ng personality ng tao na yon. Mahalaga po yun. Kasi po ang ituturo po nila ay mga doktrina ng Panginoon, hindi doktrina ng religion, hindi doktrina ng mga denomination. Halimbawa, kung ikaw ay Baptist or Pentecost o kung ano pa mang denomination, hindi po 'yan ang ituturo mo. Ang ituturo mo, a Bible-based doctrine. Kung ano po ang sinasabi ng Biblia, 'yun ang ituturo mo. Hindi mo pwedeng baliktarin. Kaya ang sinasabi sa atin dito na maging
ano po tayo, initiative po tayo na mag-disciple. Katulad po nung pagpasok nitong taon na 'to, during my prayer and fasting po nung pagpasok nung taon nitong January, na-impress na sa puso ko noon na habang nagtatala ako kung ilang taon na lang ako titira sa Korea or hindi ko alam, kung ilang ilang years na lang ang ilalabi ko dito sa South Korea noon. Sinusukat ko na kung ilan na yung mga na-disciple dito or ano mangyayari kapag iniwan namin 'to. Sa pagpapaalam ko, nagulat ako na yun nga si Ate Ted, nagpaalam na din dito na alis na pala yung nagsimula po nung nandito na ako na I mean, yung Bible teacher na nagtuturo every Saturday, mas nauna pa siya na umalis na nun. Pero ang gusto lang po natin sabihin nung nagsimula na po na yun, in-announce ko na noon kay Ate Ivy at saka kay Rodrigo tsaka sa harapan ng mga nandoon sa meeting na yon na it's time na mag-raise na ng mga bagong Bible teacher. Kasi po hindi even ikaw na magaling, hindi ka magiging effective na minister ng Panginoon kung hindi ka nag-disciple. Kaya katulad nung sinabi ko noon, nire-raise natin si Ate Ivy at si Rod na in the future makakapag-lead sila ng Bible study. Pero habang nagmamature din sila sa Panginoon, kumuha sila ng mga pagkakatiwalaan din nila na mag-disciple din sa iba. Ganon din po ang bawat isa sa atin ngayon. Inaasahan natin na tayo ng mga nag-enroll or nagko-commit dito sa leadership masterclass na to in the future or kahit ngayon na nakakapag-lead tayo ng mga Bible study. Like for example, magsimula sa inyong mag-asawa, paano mo nililid yung asawa mo na magbasa ng salita? Paano mo ini-impluwensyahan yung kapatid mo o yung anak mo na magbasa ng salita? Si Ate Vanji, lahat na ata ng manugang niya na invite niya na sa Bible study, ginagapang niya yung tita niya, ini-impluwensya niya yung family members niya, ipalala na mayroong Bible study ng Saturday. Kumbaga, hindi ka man direktang makapagturo sa mga pamilya mo, at least invite mo sila doon sa gawain ng Panginoon. Marami pong pwedeng gawin para tayo ay makapag-disciple kung gugustuhin lang natin at yun yung heartbeat natin. Pero kung ayaw natin, marami ding dahilan. Like, tinatamad ka. Like, Saturday and Sunday na lang pahinga ko, Lord, ibigay ko na to sa sarili ko. Or, parang mas enjoy mong manood, magbabad ng Netflix ng 3 hours, pero mag-aral ng salita, 20 minutes lang, 10 minutes lang. Marami kang pwedeng idahilan kung ayaw mo yung ginagawa mo. Pero, I pray po na sa ating lahat na nag-undergo dito sa leadership training, magkaroon tayo ng burden para sa mga kaluluwa o sa mga tupa ng Panginoon. Ituro natin. Again po, ang discipleship po, hindi po ito one night or one day event. It was a relationship. Discipleship was not a one day event. It was a relationship. First, maunawaan po natin yung kahalagahan na meron tayong relasyon una muna sa Panginoon. At habang umiigting yung relasyon mo sa Panginoon, nakikipagrelasyon ka din doon sa mga disciple mo or doon sa mga didi-disciple mo para sila din po ay nagiging disipulo. Ang disipulo po, based in the Bible, makikita nyo po yan sa John 8:30-32. Sinabi doon ng Panginoon na ang mga disciple, sila yung mga sumusunod o nagpapatuloy sa salita ng Panginoon hanggang sa napapalaya sila at habang sila ay napapalaya, nakikita po nila yung pagiging disciple talaga nila. Kasi po, yung katotohanan lamang na naunawaan natin ang magpapalaya sa atin. Kahit available ang truth ng salita ng Panginoon, kung hindi ka napalaya noon, o kung hindi ka nagpatuloy sa salita ng Panginoon, hindi ka mapapalaya noon. At ang disciple po, doon po yung magandang description kung anong pagiging disciple. Meron din pagiging disciple na sinabi ang Panginoon, hindi ka magiging disciple kung hindi ka marunong sumunod sa akin, hindi ka marunong magpasa ng krus at sumunod sa akin. Mayroon din mga ibang sinabi ang Panginoon sa gospel na mga definition ng pagiging disciple. Pero I believe po
yung John 8:30-32, yun po yung isa sa pinaka-the best na definition ng pagiging disipulo. Discipleship po, ito man ay mabagal na gawa, pero ito po ay magbubunga ng lasting fruit. Discipleship is a slow work, but it produce lasting fruit. Pangmatagalan. Kahit matagal, isipin po natin si Paul at Timothy. Isabi na lang natin, i-close na lang natin sa 20 years. Yung 20 years na yun, para ka nang nakapagpalaki ng isang anak. Nakapagpatapo, mula sa pagiging elementary, high school, hanggang sa college. Napakatagal po ng pagdi-disciple. Pero yan po yung mga hindi ginagawa ng mga churches sa panahon natin ngayon. Yung Great Commission po, yun po yung mandato sa atin. Hindi po yung suggestion. Yun ang mission ng Panginoon nung siya ay bumaba dito sa sanlibutan para mag-alay ng buhay at mag-raise ng mga disciple. Kaya nga tinawag na co-mission kasi mula sa mission ng Panginoon, kino-commission niya tayo para mag-produce din ng mga disciple. At yun ang disciple po, ito po yung legacy na iiwan natin sa mundong ito. Like, let's say for example, yung ating spiritual mentor nagsimula sa atin, si Ate Arlene. Si Ate Beck, yan yung mga sinimulan niya noon, si Ate Selly, kami na lang yung mga nahuling part noon, sila Ate Dolly, ako, si Ate Jassel. At bilang mga na-disciple po ng Panginoon through Ate Arlene's na buhay, nakita niyo po kung hindi po ako lumabas sa Pilipinas, hindi ko makikilala sila Ate Ivy, sila Rod. Hindi ko makikilala sa Ate Vanji, hindi ko makikilala si Nanay Da. Hindi ko makikilala yung mga ibang manampalataya na narito. At kayo din po, katulad ni Ate Beck, di ba po, nakakapag-ministry ka na sa Bulacan, si Ate Jassel sa Cavite. I mean, yung pagiging disciple po kasi dito, matagal to na gawain, pero sigurado naman yung bunga. Kumbaga, nagtatanim, ano na ba yung pinakamatagal na parang itanim, tapos matagal din siya magbunga. Isipin na po natin yun. Pero kapag itinanim natin, tiyak naman na magbubunga yon. Let's say for example, kung yung buto ng mangga, di ba po, itinanim mo yun, siguro mga 3 to 5 years bago magbunga. Pero sigurado, kapag nagbunga na yung mangga, yung unang bunga ng mangga, yun ang may enjoy mo. Kasi alam mong pinagpaguran mo magtanim, diniligan, at nag-intay ka ng napakatagal na panahon para yun ay maging mayabong. Pero, sigurado, sure ball na ang kanyang bunga ay pang walang hanggan. So, doon ko lang po ikakat yung ating pag-aaral ngayong gabi ito. Next week, pupunta po tayo kay Joshua at saka kay Moses. Yun po ang ating pag-aaralan next week. So again, ito po yung ating Leadership 101 sa gabing ito, having a vibrant relationship with God. God bless.